So bago ang lahat, hindi alam kung makukuha ng Lakers si Kuminga sa free agency dahil hindi pumayag ang Atlanta Hawks sa trade package na si Bando ang kapalit. Ang Lakers naman ngayon may other option na kunin yung isa pang available na 3&D player. Si Matisse Thybulle available pa rin sa free agency ngayon at dati siyang naglaro sa Portland. Pero mula kasi nang matrade siya sa Blazers, hindi naman siya nakakalaro ng maraming games at sa nakaraan 2 season, nasa total lang siya ng 45 games. Ang gusto rin ng Lakers mapalakas yung defense nila. Si Thybulle yung best available bargain player sa free agency ngayon. Pero hindi kasi siya yung hinahanap ng Lakers para sa starting unit. Ginawa lang siyang option. Si Kuminga kasi yung best option ngayon ng Lakers na ilagay sa starting unit. Sinabihan na rin si Kuminga ni Michael Thompson, ang tatay ni Klay, na kunin na ang offer na $10 million kada taon dahil starting unit naman yun. Sabi pa naman ng tatay ni Klay, great opportunity yun kahit 10 million lang para makapaglaro sa isang high profile team. Kaso, pwede rin matapos yung karir ni Kuminga kapag nagkamali siya ng sign sa LA. Ang daming player ang na-expose sa Lakers na bigla na lang nawala. Kaya imbes na Dennis Schroeder ang bagsakan ni Kuminga na magandang option pa sa kanya, ang pinaka-worst na bagsakan niya ay maging Christian Wood na bigla na lang nawala. Mukhang hindi rin pabor si Luka kay Kuminga dahil kung pabor siya, malamang nirecruit na niya papuntang Lakers tulad ng ginawa niya sa ibang mga players. Based din sa report, ang gusto talaga ni Luka na makuha ng LA si PJ Washington para sa starting unit. Si Kuminga kasi ngayon itinutuon na yung sitwasyon niya papuntang Denver Nuggets para maging kapalit nitong si Peyton Watson dahil mas mababa yung kontratang makukuha ni Kuminga kumpara kay Watson at malamang pumayag doon ang Atlanta Hawks at Nuggets. Pero yun sa Lakers kasi gusto nilang makuha si Washington. Pero base kasi doon, si Washington pwedeng maglaro sa Lakers pero inaalala nila yung contract nitong si Washington na pwedeng tumama sa ibang mga player. Ang Dallas din ayaw bitawan si Washington kung mapupunta lang din sa Lakers. Last season may average siyang 14.7 rebounds, 1 assist, 1 steal, 1 block per game, 45 and 32%. Upgraded version siya ni Bando. Hindi rin kasi mapopwersa ng Lakers na maitrade sa kanila si Washington dahil wala silang draft picks na maibibigay na. Meron pa namang natitira, 2032 first rounder at 32 at 33 na second rounder. Ubos na ang kabuhayan ng Lakers dahil kay Walker Kessler. Ito kasing si Redick at si Rob Pelinka, basta gwapo ang guy, basta na lang ibinibigay. Hindi rin kasi papayag di umano ang Dallas kung ang kapalit lang ni Washington sila Rabia, Dalton at Bando, tapos walang draft picks. Isa pa kasi doon si PJ Washington yung better fit na kasama ni Luka na nako-cover siya sa defense dahil mula nang pumunta si Washington sa Dallas na kasama si Luka, naging maganda yung laro niya. Pero nung umalis si Luka, balik na naman siya sa dati. Ganon din ang Atlanta Hawks sa sign and trade kay Kuminga. Gusto may kasamang draft picks. Ang possible lang kasing ibigay ngayon ng LA, 2 natitira nilang second rounder. Sinama na rin kasi si Dalton sa possible kapalit or sign and trade kay Kuminga sa Atlanta Hawks. Si Dalton, since February pa nag-request ng trade paalis ng Lakers pero walang team ang gustong kumuha sa kanya. Hanggang tenga naman ang ngiti ni Pat Riley nang ipakilala niya si Giannis, ang uting kong gaupo sa Miami Heat. Parang 7 years in the making para dito kay Pat Riley, kaya number 7 din yung jersey ni Giannis. Muntikan na rin mabulag si Pat Riley, kakaintay sa 3 paa ni Giannis eh. Based din sa kanya, gusto kasi talaga ni Giannis na ma-experience di umano ang Heat culture. Ibig sabihin, hindi siya makakapag-meeting sa team owner at executive para makapag-request ng player. Parang low-key na sinabi ni Giannis na makakaiwas na siya dito kay Thanasis at inubos muna ni Giannis yung resource ng Milwaukee Bucks bago niya iwan. Makakasama niya ngayon si Bam Adebayo na based naman kay Pat Riley, iiwasan muna niya kasi malakas pala siya dahil ginulpe yung boy toy niya. After naman ng introduction dito kay Giannis, off the board naman nire-recruit nitong si Pat Riley si LeBron pabalik ng Miami. Dahil base case siya, baka umabot pa ng until August si LeBron bago makapili ng team. Tapos Lakers lang din pala yung pupuntahan. May open spot sila dun eh.
Nag-pledge na rin itong si Commissioner na i-announce na ni Lebron kung saan talaga siya pupunta. Dahil marami na nagtatanong sa front office mismo ng NBA dahil ang tagal ng desisyon ni Lebron. Kaya mukhang iniintay talaga ni Lebron yung Golden State na gumalaw-galaw ng baso. Dahil based din mismo kay Commissioner dahil wala pang desisyon si Lebron at iintayin pa yung August, mahihirapan tuloy silang makapag-build ng schedule dahil hindi pa nila alam kung ano ang i-headline sa mga importanteng dates, opening, Christmas, lalo na yung mga papasok pang ibang dates. Kung August pa yung decision ni Lebron, may oras pa ako manggatas eh. Nahinto kasi yung mga team sa free agency. Based kay Pat Riley, nang dumating itong si Giannis or na-introduce na sa team, meron pang isang player silang kailangan makuha at tinuturo yun kay Lebron. Na nire-recruit din ni Giannis na pumunta ng Miami Heat. Mukhang nakamove on na din si Pat Riley sa naging breakup nila ni Lebron noong 2014. Saka parang bumalik din yung mga fans dahil wala rin naman fans yung Miami Heat sa kanilang arena. Hirap na hirap makapuno eh. Base kasi kay Pat Riley, ang team na tingin niyang kalaban ng Miami para ma-assign si Lebron ay Sixers at Cavaliers. Ang pinaka-iconic talaga doon ay kung babalik si Lebron ng Cleveland. Nung nakaraan naman, sinabi ni Steve Kerr, nakuha na nila si Lebron. Ito yung tinanong siya ng mga fans habang na-stuck siya sa traffic. Base kay Steve Kerr, we got him. Pero hindi alam kung nantotroll si Steve Kerr nun. Pero kasunod kasi yon na si Steph officially ni-recruit si Lebron sa GMA. Hindi ito yung kapuso, kundi Good Morning America. Sinundan pa yon na di umano na-leak ng ESPN na ang Warriors ang pinili ni Lebron. Aksidenteng nailabas di umano ng ESPN sa isang podcast na Warriors ang pinili dahil yung sa title na nilagay na bakit pinili ni Lebron ang Golden State. Kasunod yun ng report naman ni Sham na open si Lebron na i-discuss ulit ang Golden State dahil nga sa option na binigay ni Draymond Green. Doon din lumabas ang report na baka until August makapag-decide si Lebron na pumili ng team. Pero mas interesado ako kung ano yung ginawa ni Draymond para mapapayag or mapabago muna ang isip ni Lebron. Kasunod din yun ng isang live event na binanggit ni Lebron ang Golden State at Philadelphia na mga naririnig niyang option na pwede niyang puntahan. At sinabi ni Sham na malayo pa yung Warriors kontra sa Sixers, Miami at Cleveland. Nangyari yan within 2 days na ang Golden State ang tinuturong frontrunner. Pero base kay Sham, meron pa di umanong kailangan gawin ang Warriors para masigurado si Lebron. Kung babasahin kasi yung mga headlines, parang bad news sa Golden State dahil malayo pa sila para makuha talaga si Lebron kumpara sa ibang team. Pero base kay Sham, kailangan lang makabuo ng Golden State ng contender na lineup para mapapayag agad si Lebron. Galing na rin kay Sham na kailangan munang magbuo ang Warriors ng isang contender na lineup bago mag-decide si Lebron kaysa piliin niya yung Sixers, Miami at Cavaliers na buo na. Kumbaga no-brainer na kung next week pipili si Lebron dahil may 3 team na ready na pwede siyang puntahan. Yung Golden State lang ang hindi. Nasa 11 players pa lang sila so far, pang 12 si Draymond Green, 10 lang ang makakalaro. Kung isasama si Lebron 11, kulang pa rin sila ng 3. Hindi naman tulog di umano si Mike Dunleavy, wala talaga silang makakuhang player dahil oras na nagpapirma sila ng player, hindi nila makukuha si Lebron at magiging minimum lang ang pwede nilang ibigay, hindi yung mid-level exception. At nag-iintay di umano na ma-trade pa si Butler para makakuha sila ng another player. So based sa mga headline, iniintay lang din na makabuo talaga ng contender na lineup yung Golden State bago mag-decide si Lebron. Mukhang mag-iintay siya until September.